Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa Katagal bakabayan, akala mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-chimar natin ang mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 81 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 77 na mga comments. Benjamin Maypay. Meron siyang 70 na mga comments. Robel Ferrer Official, meron siyang 64 na mga comments. And Nemi Hasigawa, meron siyang 35 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Barbara Butler, Katita Dar, Sosan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Sis Queen or Pusong Inami na bigay sa atin ng 2 pounds. Thank you so much. At syempre i-greet natin ng happy birthday si Nico Ibrahim Calleja. And also happy birthday sa ating mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday. And also, nandiyan rin po ating mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan po si BUT, Susan Reyes, Treneng Lozano, Nonay Florenjes, Mamandawi City of Cebu. Nandyan rin po si Rose Guevara, Fibron Yula, Flaviana Abila, Edna Marquez, Nida Rodilla. Nandyan rin po si Mayeth Sibohano, Jovi Montero, Juan Pinggi, Florifigo Mapak, Levina Carbonell, and hi to Ami Calnea. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ang umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry, painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipipakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, kahapon, wala na naman po si Sir Ivan, no? Absent na naman po. Well, pasensya na lang po si Sir Ivan. Kasi nga, this week, mga kabayan, very busy talaga po si Sir Ivan. Busy ating beauty. Kasi nga, ang task ni Sir Ivan sa aming kumpanya, mga kabayan, ang task po ni Sir Ivan, distribute po ng 2 tao, mga kabayan. Ang ibig sabihin, dalawa po ang gin-train ni Sir Ivan. Tingnan nyo po, isa lang po si Ivan, tas equivalent pala sa 2 tao ang ating task makabayan. Eh, siyempre, ganun ang Pilipino eh.
Ganon ang Pilipino. Kaya nga, nung nag-decide po ako na mag-resign mga kababayan, maniwala man kayo sa hindi makabayan, 3 times, to, maybe 4 times yata yun, na nag-meeting sila dahil lang po sa aking pag-resign makabayan. Tingnan nyo, ganun po ang Pilipino. 4 times nag-meeting dahil po tayo ang nag-resign. Kasi nga, nahirapan sila na maghanap po ng tao na pwede pong i-replace kay Sir Ivan Makabayan. So, kaya nga, very busy tayo. So, pasensyahan rin lang po. But anyways, araw-araw naman pong nakapag-monitor si Sir Ivan sa mga nangyari dyan sa Pilipinas, lalo na sa mundo po ng politiko Makabayan. At saka, pasensya nga pala no, sa ating mga viewers na nag-comment doon po sa Facebook natin, doon po sa ating messenger and also po doon sa WhatsApp mga kababayan na hindi ko masyadong na-replyan. So marami dong hindi ko na-reply mga kababayan. So pasensya talaga. Okay? So anyway, so probably next week mga kababayan, baka araw-araw na naman po si Ivan na makapag-vlog. So before tayo pumunta doon, sa hearing po doon which is nandun po sa Senado mga kababayan yung EJK na Senate probe na kung saan nakita ho natin ito pong si Digong yung mga kababayan. Nandun po 'di ba nakita natin na nandun po sila si Leila de Lima, yung iba pong mga old na mga former PNP chief mga kababayan. Nandun po siyempre yung mga DDS kasi nga baluarte nila yung mga kababayan. Baluarte po nila yung nangyari po na Senate probe doon po sa Senado. Nandun po itong si Robin Hood, 'di ba? Nandun po itong si Bato de la Rosa as usual, at saka yung iba mga kababayan, I think parang sandali lang yata napakita doon si Bongo if I'm not mistaken. Nandun ba si Bongo mga kababayan? Napansin ba natin si Bongo? And also nandun po itong siyempre ang presiding chairman nila doon, yun pong si Coco Pimentel. Pero si Coco Pimentel mga kababayan, mukha yatang takot kay Digong eh. Sino ba nakapansin sa inyo? Itong si Coco Pimentel mga kababayan, mukhang takot talaga kay Digong. Bakit? Siyempre, di ba, ito pong si Digong ay winaswasan po ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan. Honestly, believe ako doon kay Risa Hontiveros mga kababayan. Seryoso siya at talagang seryoso niyang tinatanong ito pong si Dugonyo. Hanggang si Digong mga kababayan na high blood eh. Galit na galit talaga at saka na pressure po dito kay Risa Hontiveros mga kababayan. Kasi nga doon po na nag-upasa sa tanong po ni Jinggoy. Di ba doon po nag-upasa mga kababayan na kung saan di ba tinanong niya na ito pang or totoo ba yung mga sabi-sabi na meron ba daw DDS or Davao Death Squad mga kababayan. Di ba doon nag-upisa hanggang na-follow up itong si Senator Risa Hontiveros. So si Digong yung mga kababayan, abay high blood talaga eh. At saka palagi kasing nagmumura, yun nga talagang sinupalpal siya ni Risa Hontiveros. At saka sino ba itong nakapansin? Every time po na sa tingin nila, sa feelings nila na nagjo-joke lang dito itong si Dugonyo dahil po sa mga pinagtitigil niya yung mga tao makabayan or binibigyan niya ng mandato ng polisiya, yung kapulisan natin at saka in-encourage ang mga kapulisan natin na titigiin yung mga kababayan ho natin na kapag daw lalaban or anumang sitwasyon doon sa nangyari po sa pag-grade makabayan, lalaban man yan or hindi, meron talaga pong nangyaring EJK or merong na namatay makabayan na mga inosente. Di ba yun po ating pagkakaintindi doon? Kasi nga in-encourage po ni Digong. Siyempre, itong si Digong makabayan talaga pong ginigit niya na wala din sa sinabi na titigiin daw. Wala ba siyang sinabi makabayan? Ikaroon nga si Ivan, sakto ba ang narinig natin kay Digong? Wala daw siyang sinabi sa kapulisan natin na titigiin daw yung mga kababayan nating. Di ba feelings ng makabayan si Digong parang wala na yata sa katinuan eh. Parang meron na siya ditong dimensya makabayan, makakalimutin, paiba ang kanyang mga sinasabi, pero hindi siya nakalusot dito kay Senator Risa Hontiveros makabayan. So mamaya pag-usapan natin yan. But before that, so update muna tayo po sa bagyong makabayan kasi nga kumpirmado na mukhang papasok po yung bagyong pinangalan na ngayon kapag magiging maganap na po ito na bagyong makabayan, yung Leon, yung bagyong Leon. And according po sa Pag-asa, ito daw ay magiging posible makabayan na maging tropical storm or parang tropical basta malakas siya na bagyong makabayan. Yun po ang nakikita ngayon sa sitwasyon po ng Leon na bagyo na posibleng papasok po sa Pilipinas. Medyo malakas rin po makabayan. So mag-pray ho tayo na sana po na hindi na po papasok sa Pilipinas yung bagyo na yan kasi nga
marami pa rin po mga area sa Pilipinas, sa Bicol Region, sa Camsor, doon po sa Naga, sa Albay, na hindi pa rin po nakaka-recover hanggang ngayon, mga kababayan. Di ba, nakikita pa rin po natin sa mga balita na lubog pa rin po sa baha ang kanilang pong mga bahay, mga kababayan. And some parts of sa mga area po ng daanan, sa mga highways na lubog pa rin po sa baha, mga kababayan. Kaya nga, di ba, nag-decide ang ating presidenteng si PBM na ginamitan na po ng aerial, ng helicopters or mga helicopters, mga kababayan, ang pagdidistribute at saka pagbibigay po ng mga relief goods, mga kababayan. Like for example, diba doon po sa Camsor, LGU, mga kababayan, nakita ko sa balita na yung kanila po mga relief goods ay doon na po sa bubong ng mga bahay dinadala, mga kababayan. Kasi nga lubog pa rin po sa baha yung mga bahay doon. So yun nga, maraming mga helicopters ang ginamit, included yung pong helicopter ng ating presidenteng si PBM, yung presidential chopper, mga kababayan. Ginamit po doon sa pagdistribute po ng mga relief goods. So buti na lang hindi pinayagan ni PBM na ito po ay gagamitin lang bilang BIP ni Sara Duterte, yung presidential chopper, mga kababayan. Buti na lang hindi niya pinayagan itong si Sara Duterte. Kasi nga, syempre, kaya nga si Sara, mga kababayan, galit siya kay PBM, galit siya kay Felisa, kasi nga si Sara Duterte, selos siya kay Felisa, kasi nga mas priority pa ni PBM ang mga lakad ni Felisa na ginagamit po yung chopper, mga kababayan. Pero itong si Sara Duterte na itchapuera. Kasi nga ang kanyang gusto, mga kababayan, every weekend uuwi siya lagi back and forth doon po sa Mindanao sa kanilang bahay, mga kababayan, kasi nga hinahanap siya lagi ng kanyang anak po ni Sara Duterte, mga kababayan. So buti na lang siya po ay hindi pinayagan. Kaya siya ngayon, pangyak-ngyak, lagi lang pong sinisiraan ating gobernong si PBM and also si Felisa, sinisiraan rin po niya, mga kababayan. At lalo na nagalit sa kanya ng mga loyalista and also mga Marcos supporter kasi nga balak niyang hukayin si Apulacay at saka itapon niya doon sa dagat, mga kababayan. So ganyan po, Sara Duterte, ganyan po ang proper ng paggamit po ng presidential chopper. Dapat makakatulong. Hindi lang po yun yung pansariling interest dahil po siya po ay uwi po ng Mindanao, mga kababayan. Gusto niyang gagamitin lagi ang chopper po ni PBM, which is not good talaga. Okay? And also, mga kababayan ko, before tayo pupunta doon sa mga medyo mainit po na issue, kasi nga may napansin ako, well actually, supposed to be, ibabalita ko to the other day, mga kababayan. Kaya lang nakalimutan ni Sir Ivan medyo natabunan. 'Di ba meron pong nagreklamo na DDS? Ano yan, Sir Ivan? Meron kasing event na isang swimming competition, mga kababayan, doon po sa Caraga area, mga kababayan, na kung saan ito pong mother po na isang competitor, mga kababayan, ng swimming, nagreklamo siya kasi merong ginagamit po na t-shirt sa kabigay po ng organizer, mga kababayan. Yung t-shirts na yon sa lahat po ng mga competitors and also doon po sa parents po ng competitors, mga kababayan, nakita nila kasi sa t-shirt ang mukha ni SILJ Secretary or former SILJ Secretary Benhur Abalos at saka nandun rin po ang pangalan po ni Benhur Abalos, mga kababayan, kaya nagreklamo ito pong mother na isang kompetitor. Bakit daw nakita yung mukha doon ni Benhur Abalos sa t-shirt, mga kababayan? Pinopolitika ngayon yung swimming competition dyan sa Caraga. Bakit daw merong mukha at pangalan ni Benhur Abalos? Hindi niya alam, mga kababayan, hindi niya alam na yung organizer po ng swimming competition na yan, sila po dito ang nagsulat, invitational na kung gusto man na maging sponsor at saka inimbitahan nila, mga kababayan, si Benhur Abalos na maging sponsor po sa kanilang competition. So doon po nakalagay sa letter po ng invitation, mga kababayan, for sponsorship, nakalagay kasi doon na meron pong, babasahin na po natin, prominent logo placement on event signage and promotional materials. Meron na pong recognition and press releases and social media posts. Also complimentary both space at the event for direct engagement with attendance or attendee, mga kababayan. So ibig sabihin, lahat po ng mga binibigay ng organizers na t-shirts, mga kababayan, kung ikaw man ay isang sponsor, meron talaga pong mukha mo at saka pangalan mo nakalagay doon sa t-shirt. Pero nagreklamo po itong nanay po ng isang competitor, mga kababayan. Bakit?
So nakita ko sa kanyang Facebook account na by DDS pala mga kabayan. DDS pala yung gonggong. Tingnan niyo po ang kanyang post na kung saan may post siya doon na nandun po si Sara Duterte. And also meron siyang t-shirt po ng OBP mga kabayan. OBP na t-shirt at meron po siyang tumbler na ginaya niya ang tumbler ni Sara Duterte mga kabayan. And not just that, English yun not just that. Hindi lang po niya mga kabayan, kundi meron po siyang nakapost doon sa kanyang account na I am one of the 32 million fly high makabayan. 32 million po na voters. Ibig niyang sabihin, fly high daw Aguila. So, konfirmado na siya po ay isang DDS makabayan. So, tatanungin natin, bakit sinisingle out niya or bakit sinisingle out lang niya ito pong si Benhur Abalos makabayan, ipati rin naman po si Bongo, siya rin po ay sponsored sa event na yon. At meron rin po mga t-shirts na nandun po yung mukha ni Bongo makabayan, pati po yung pangalan ni Bongo. Pero bakit nga sinisingle out itong si Benhur Abalos? Bakit? Kasi siya po ay DDS, di ba? Bias na bias makabayan ng gonggong. So anyways, so dito na po tayo sa issue po, sa issue dun sa hearing po ni Digong makabayan. Siya nga pala, sino bang nakikita sa inyo na pinost ko doon sa ating community tab? And doon po sa ating Facebook na itong si Digong makabayan lumingon at lagi pong nakatingin sa puwet po ng tao nasa likod. Ano ibig sabihin Sir Ivan? Si Digong kasi nakatingin po sa puwet po ng babae makabayan. So nakita noon sa post ko makabayan, talaga ang lupit ni Digong, no? May edad na pero alam po. 'Di ba? Ganun talaga yung signatures eh. Ni Mang Kanor makabayan. Nakatingin sa puwet si Digong makabayan. So anyways, dun po sa Senado, yun nga, talagang durog na durog siya dito kay Senator Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros makabayan, hindi siya dito nagpa-intimidate dito po nagpa-intimidate dito po kay Digong kasi nga yung mga kasama niya makabayan, lalo na ito pong si Jinggoy, ito pong siyempre tauhan lang si aso kasi ni Digong, ito pong sila si Robin Hood, ito pong si Bato makabayan, and also napansin ko rin po itong si Tolentino makabayan, mukha yatang makadigong pa rin po dahil po sa kanyang questioning, kasi nga sa questioning po dito ni Tolentino, medyo siya makabayan, medyo conservative siya. Nag-isip siya dito kay Digong kung magalit ba or hindi, siya ba'y mumurahin or hindi, 'di ba? Napaka-conscious lang magtanong. Pero hindi yan nakalusot kay Senator Risa Hontiveros. Siya po ay sinabol makabayan. Hindi siya inatrasan po ni Senator Risa Hontiveros kasi nga lagi pong namumura itong si Digong. And also makabayan ko, pati rin po yung meron kasi sinabi itong ating number 1 na senator makabayan na si Robin Hood na walang kwenta na kain lang po ng kain dun po sa Senado. Meron kasi sinabi na blessings na makabayan, biyaya daw yung mamamatay. Yung mamamatay ka, biyaya daw yung makabayan. Hindi ba yan katarantaduhan? Gonggong talaga eh. Di ba? Gusto niyang idamay yung ibang tao makabayan. Sabi niya, yun ang mamamatay ay biyaya daw yan. Bakit niya idadamay po yung ibang tao? Dapat sa kanya lang po yung makabayan. Kung belief niya yan, kung yung tuo niya yan makabayan. So dapat sa kanya lang yan. Biyaya daw yung mamamatay. Di ba? Yung mga tao nga talagang ginagawa ang lahat makabayan para lang po hindi mo magkasakit, maiwasan po yung mga disgrasya, at saka umiiwas po sa mga kapahamakan makabayan. Pero dito kay Robin Hood, sinabi niya na biyaya daw yung mamamatay makabayan, 'di ba? Ang pag-iisip ni Robin Hood parang katulad talaga kay Digong eh. Katulad kay Digong makabayan. So yan po ang dugo nila, yan po ang kanilang signatures na talaga pong mamamatay tao yung grupo nila makabayan. Okay, so pagkita ko sa inyo ang konti lang or siguro mga ilang minutes makabayan yung tungkol po na nangyari doon sa Senado. For more details, let's watch this. So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala ko Davao Death Squad. So, ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya chairperson ng Commission on Human Rights? Ang iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the
term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of the CHR? Yes, that was the But focus. the former president doesn't confirm the existence of the Davao Death Squad. That has been his position nung tinanong ko ho siya, nung nag-appear siya sa public inquiry, na there's no such thing as DDS. But there are people, there are witnesses who said that there is such a thing as Davao Death Squad. Okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n isili. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka na bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao. Catilino Coy, naging chief ka. Danao, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking, sir. Says Senator Risa. Opo, Mr. Chair. Kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba sila po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro Tempore. bakit sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat kayo, Mr. interrupt Chair. you? I'm done, Mr. Chair, for now. Kindly. Go ahead, sir. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are formed there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami akong patay mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-release. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct.
Correct. Para Ito to sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say, as a it's not, civilian, sa well, professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that, ma'am. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yan, wala yung sa experience, Davao, ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung kayo umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente Go ahead, ng Mr. Chair. Death Squad. Mr. Chair. Salamat Go ahead, kaayo, Senator Mr. Risa. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko, ang death squad ko, ma'am, is, of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay nyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight nyo? crime. No sir, yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay sir, ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung 7 yon? Merong bang team leader, may 2 tenyente, then may 4 pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said, I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, May reward po ba yung 7 iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo?
Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. O Yung dito sinabi tayo po ninyong ang death squad, pinag-usapan dito, may rewards po ba yun? centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Fina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga, maraming gago na mayayaman sa Davao. Hindi Ano mo pong kaya- koneksyon ng mayayaman sa Davao? Gusto dun sa pumatay miyembro ng mga death kriminal. squad? Because Ibig they sabihin, want their city to be safe. nagbibigay sila, yung Because mayayaman, ng they want reward sa business to death squad? thrive. Yes, sir. Bago po yan, Mo. sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi ma'am. Sila si Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung ang sagot. problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay na. Ayaw kung marami. May- Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May Huwag mo rewards akong po ba tanungin sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi na ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Paiba-iba Trabaho po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Oo. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Ah. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So, libre lang yung May I remind the pagpatay. Senator, this is just an intervention. Yeah, sorry. We have to I follow, apologize, we have Mr. to Chair. follow the Yes, order. I Yes, please, submit, please. Mr. Okay. Chair. Tutudasin kita. Yun ang... Lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis doon, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o dito, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungwahe. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo lengguwahe. muna ako. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Thank Mr. you, Chair. thank you. Hindi tayo Mr. President, magkaintindihan Mr. dyan. President, sir, excuse me, sir. I am relating a conversation. I am hindi Yes, ako nagmumura. Mr. President, okay. Sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na nating hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, Kung pwede sabihin ko lang. sa kanya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumura sa... Putang ina. Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po. Ito yung napakapangit mga kabayan kapag dyan po i-held yung EJK na hearing dyan po sa Senado, meron pong Senate probe ng EJK mga kabayan. Pangit talaga eh. Isipin nyo lang po kung wala itong si Senator Risa Hontiveros mga kabayan. Diba? Lalamunin sila ng buo ni Digong. At saka kung napapansin nyo rin po, yung Senado, di ba napalibutan po ng DDS makahabayan? Kasi nga every time po na merong sasabihin tong si Digong na failing po ng mga DDS na sinupalpal nila itong si Risa Hontiveros o sino mga nandun po membro po ng komite makahabayan, di ba tumatawa sila lagi? Nabasa ba natin yung lalaki sa likod po ni Digong makahabayan? Di ba lagi pong tumatawa? At kapag ito pong si Risa Hontiveros magsasalita na dito kay Digong, maraming questions kay Digong, pag ganun po kanyang mukha, parang siya yung gustong sasagot makahabayan. Nabasa ba natin yan? And also, ito rin po si Sal Panelo, siya dito po ang nag-tutor kay Digong makahabayan. Di ba narinig lagi natin yung boses po ni Sal Panelo? Diba? Tutor niya si Sal Panelo makahabayan. Siguro ginagaidan niya na hindi po magkamali itong si Digong kasi nga napapansin na po dito ni Sal Panelo na marami na po rito pong
bulilyaso si Digong Makabayan. Marami na po siyang nasabi dito na pag-aamin tungkol po sa kanyang kamalian, kanyang mga ginagawa dito po sa EJK, sa War on Drugs Makabayan, na kung saan ang dapat talaga dito pong sisihin at saka kakasuhan Makabayan, yang pong si Digong. Pero alam nyo po, ang point dito ni Digong Makabayan, napansin ko lang, napansin natin na inaamin niya yung may mga mali doon sa EJK, na kung mayroong mga magkakaso dito at saka kung sino man itong sisisihin, dapat siya Makabayan. Kasi itong si Digong, kung bakit niya ginawa yan? Kasi takot po siya na ang ICC na dito ang magkakaso sa kanya Makabayan at siya po ay dadalhin doon po sa ibang bansa. Kasi nga, sa hindi po nakakalam, ang ICC Makabayan, yan kasi ang court, parang last resort court siya kung wala mang gagawin ang gobyerno natin, ang Pilipinas, nakakasuhan, so dyan na po papasok yung ICC. Kaya nga dito, inaamin na po ni Digong na meron siyang mali, ang kamalian dito ay dapat po isisi sa kanya, kung sino mang magkakaso sa kanya, handa siya Makabayan, kasi gusto niya ang magkakaso dito ang Pilipinas, ang gobyerno po ng Pilipinas, hindi po yung ICC. Kasi kapag ICC Makabayan, takot na takot itong si Digong. Make sense ba? 'Di ba? Kaya nga marami siyang mga butas ng Makabayan, inaamin na po ni Digong 'to eh. So dapat na po talaga ito si Digong ay kakasuhan Makabayan. 'Di ba? Pangit talaga kapag nandiyan po sa Senado, baluwarte kasi ng DDS Makabayan. So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic, nandyan po si Rales Carlinga. Hi to Susan Onarce. Hi to Johnny Howard Delia Corpos. Nandyan rin po si Lolita Madriaga. Hi to Lito Cabanse. Nandyan rin po si Elmer Pinaranda. Zinaida Zagadraka. Francia Alingod. Nandyan rin po si Marlin sa Gavilan. Hi to Rosenda Aunso. Nandiyan rin po si C. Braga. Hi to Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan. Nandiyan rin po si Shirley Risman, Dimple Villasamonte, and hi to Jocelyn De La Torre. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-jump doon sa ating mga medyo mainit po na mga issue, ipakita ko muna dito sa ating mga DDS na mga viewers, mga anti-Marcos na nandito po sa channel po ni Sir Ivan, na meron pong ginagawang trabaho ang ating gobyerno, lalong-lalo na si PBBM. For more details, let's watch this. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pagdating ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine mula sa pagkain hanggang sa kanilang pangailangang medikal. Nagbabalik si Clazel Fordilia. Dinagdagan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ibinuhos na tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Papalo na sa 130 milyong piso ang ipinagkaloob na pinansyal na tulong sa probinsya ng Albay, Camarines Sur at Bayan ng Naga na labis na apektuhan ng Bagyong Christine. Meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima. And all of that is in place. Gamit ang C-130, ipinadala ni Pangulong Marcos ang mga tulong na ito mula Metro Manila patungo ng Bicol Region. Satellite para magkaroon ng linya ng komunikasyon, generator set at water filtration na pansamantalang magbibigay ng supply ng kuryente at malinis na tubig. Dumating din ang tone-toneladang processed meat product at 1,000 kahon ng mga delata mula sa mga pribadong kumpanya. Bukod pa ito sa libo-libong food pack at hygiene kit na ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development. Para sa sapat na supply ng pagkain, 4 na truck naman ng bigas ang dumating kahapon sa Naga City mula sa National Food Authority at Food Terminal Incorporated para sa mga biktima ng bagyo sa Camarines Sur. Tiniyak ng presidente ang pagbibigay ng pinakakinakailangang tulong sa mga biktima ng kalamidad at patuloy na rescue operation sa mga naipit ng baha at kumuhong lupa. Meron pang ibang lugar na rescue pa rin. Pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng atin ng relief goods, nasimula na dun sa baba. Nakita natin, nasimula na yung pagbigay ng cash benefits para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. But we will continue to provide them with food packs hanggat
kaya na nilang magluto ng sarili nila. Ipinag-utos din ng presidente ang pagpapadala ng karagdagang medical team sa Bicol. Nananatiling bukas ang mga pampublikong ospital sa Naga City, pero karamihan sa mga tauhan ay nakadeploy sa mga evacuation center. Siniguro naman ang pamahalaan na sapat ang supply ng gamot. So for the medical concerns, it's usually the medicines that we have to look up. First, the prophylaxis for the leptospirosis and all of the other diseases that come with the flooding. Hygiene kits, the same thing. We have enough. We have enough supply. Ipinangako ng Health Department ang papalo sa 142 million pesos na tulong medikal sa mga biktima ng Bagyong Christine. Samantala, target ni Pangulong Marcos Jr. na muling tingnan ang Bicol River Basin Development Program para hindi na maulit pa ang malagim na sinapit ng rehiyon dahil sa matinding pagbaha. Kailangan talaga natin pag-isipan what are we going to do in the long term, because you cannot expect any changes. And next time it rains, eto na naman tayo. It will be the same situation all over again. So we have to find a long-term solution. Pinag-aaralan ko ito, and I found that in 1973, there was the Bicol River Basin Development Project. Yun lamang, hindi natapos. In 1986, when the government changed, nawala na yung project. So basta't natigil. So we have to revisit it now. Iba na ang conditions ngayon with the advent of climate change. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa Public-Private Concession Agreement para sa rehabilitasyon at operasyon ng Lagindingan International Airport sa Northern Mindanao. Ayon sa Pangulo, pagtupad ito sa commitment ng kanyang administrasyon na dalhin ang pag-unlad sa Northern Mindanao. Sa pamamagitan ng proyekto, inaasahang madodoble ang kapasidad ng paliparan sa unang taon na operasyon na hawakan ng Aboitiz Infra Capital Incorporated at magiging triple pa sa mga susunod na taon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Ilang buwan matapos ibigay ang pangangasiwa ng Ninoy Aquino International Airport sa pribadong sektor, panibagong Public-Private Partnership Concession Agreement ang isinapinal ngayong araw. Sa pagkakataong ito, ang pangalawa sa pinakaabalang paliparan at itinuturing na main gateway sa Northern Mindanao na Lagindingan International Airport. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Department of Transportation at Aboitiz Infra Capital na siyang mamamahala sa upgrade, operasyon at maintenance ng paliparan sa loob ng 30 taon. The signing of this concession agreement for the Lagindingan International Airport Public-Private Partnership Project provides us with the opportunity to expand the facilities, upgrade the terminals, augment capacity, and deliver our services in a safer, efficient, and more convenient way. This also shows our commitment to invest in the development of Northern Mindanao. Gagawing moderno, pagbubutihin ang serbisyo at itataas ang kapasidad ng paliparan. Mula 1,600,000 pasahero kada taon, target iangat sa 6 milyong pasahero ang kapasidad ng paliparan. This project has been in the works for 10 years. Thanks to the administration of President Marcos' strong leadership and focus. And I remain focused on the private-public partnerships. He made it happen in just over 2 years. We look forward to the day that we have the international flights going into Northern Mindanao carrying our OFWs and our tourists. Malaki ang strategic advantage ng Lagindingan International Airport. Malapit kasi ito sa Cagayan de Oro, Iligan City at mga highly urbanized na probinsya sa Northern Mindanao. Kaya tiyak na magpapasigla ito ng turismo, makahikayat ng mga mamumuhunan at magbibigay ng mas maraming oportunidad. Lagindingan's transformation should promote regional growth
generate jobs and livelihood, and create investment opportunities. Nagkakahalaga ng 12.75 billion pesos ang proyekto. Kikita naman ang papalo sa higit 3 bilyong piso ang pamahalaan at makapagbibigay ng 32,000 karagdagang trabaho. Ayon sa Transportation Department, 15 pang paliparan ang target isailalim sa public-private partnership. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na paigtingin ang connectivity at accessibility sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Okay, so ang problema dito po sa mga DDS makabayan, no, itong mga anti-Marcos, yung mga nagko-comment dyan sa baba na mga DDS makabayan, kahit anong gawin po nating gobyerno, kahit ano pong gawin ni PBBM, wala pa rin pong magandang nakita sa ginagawa ni PBBM dito po sa mga DDS makabayan. Pangit pa rin po sa kanilang paningin. Sa tingin nila na hindi po epektibo ang mga ginagawa dito na tulong ng ating gobyerno sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Mga tulong, ayuda, infrastructure, mga projects, mga nagsipasukan ngayon ng mga bagong investors sa Pilipinas makabayan dahil po yan kay PBBM, hindi pa rin po maganda sa mata po ng mga DDS. Bakit ganyan alam? Kasi sila po ay lagi pong nag-comment dyan po sa comment section makabayan. Lahat po ng mga comment ninyo, mga DDS, binabasa ho yan ni Sir Ivan. Ina-absorb ko po yan. Pero syempre, yan lang po ating pinagtatawan ng makabayan. Kasi alam ho natin, nakikita ho lagi natin na si BBM, ginagawa niya ang lahat para po tugunan ang mga domestic issues sa Pilipinas, tinutulungan niya ang ating makababayan at talaga pong may malasakit po sa Pilipino ang ating Pangulong si PBBM. Nakikita ho natin yan. Pero yan kasi po ay kabaliktaran po ng mga DDS makababayan. So babasahin ho natin. Meron po akong nabasa makabayan na comment po galing sa ating viewers na ang name po niya ay si Jasuan Miano. Sabi niya, ang tanong, bakit ang pamilya Marcos? Number 1, sino ba ang may issue sa confidential funds? Yung mga Duterte. Number 2, bakit siya bibigyan ng 2 billion budget ayaw niya magpaliwanag sa kanyang expenses? Well, totoo naman, yun pong si Sara makabayan. Number 3, sino ang involved sa EJK, drug war and Pogo legalizing? Si Digong. Number 4, sino may issue sa 51 billion pesos? Si Pulong. Alam ni Sir Ivan ang answer, no? Number 5, sino ang mayor kung saan maraming nag-positive sa mga tauhan mo sa City Hall? Si Basti makabayan. Number 6, sino malakas ang loob? Number 5 nga pala. Number 5, sino involved sa drug smuggling? Si Alice Lee, si Pulong, di ba? So number 6, sino malakas ang loob na pupulbusin ang isang lugar kung makabalik sila sa pwesto? Ang mga Duterte makabayan. Number 7, sino ang may imagination of beheading the president? Si Sara Inday Lustay makabayan. Number 8, sino ang nagbanta sa paghuhukay ng labi ni Apo Lakay? Siyempre, si Sara Inday Lustay pa rin po makabayan, aka si Paul Torreira. Sabi dito po, that is why don't blame the Marcos family. This is the receipt of what they've done while they're in the position. All we can do is to support the PBBM administration so that sabay-sabay natin makamtan ang pagbabago. DDS, enough for being fanatic. Walang aasenso kung patuloy na ganyan ang toxic at negative ang isip nyo. Diba DDS mga tayo Marcos? Tama sinabi po nating viewer. Alam nyo ba lahat? Ang answer po ng question ng ating kababayan po at sa viewer dito sa ating channel. Please comment dyan sa baba at babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, i-greet po natin. Nandyan po si Maximo Magdalena from London. Hi to Romeo Caro Gigato Jr. Felma Cabato from Toronto, Canada. Hello po. Hi to Edmond Ramos, Evelyn Garcia, Dioselene David. Hi to Sweet Dump 72 from Chicago. Shout out kay Kagawad Lutz Lamsen from Banawang, Santa Barbara, and hi to Lito Cabansi from Milan, Italy. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang balita. Dahil po itong si Sara Duterte, nakitaan na po dito na pwedeng ikakaso sa kanya graft and corruption and also betrayal of public trust makabayan. Ito na po ang posibleng magiging grounds na siya po ay kakasuhan or filean po ng impeachment makabayan. Ayon po ng ating mababatas. For more details, let's watch this.
Graft and corruption at betrayal of public trust ang nakikita posibleng grounds ng isang komite sa Kamara para masampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon, paglilinaw nila, may pagkakataon pa ang Vice Presidente para magpaliwanag. Nagbabalik si Melanie Moras. May natukoy na ang House Committee on Good Government and Public Accountability na 2 grounds na pwedeng gamitin para masampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chair Joel Chua, yan ang graft and corruption at betrayal of public trust dahil sa umunoy maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President maging ng Department of Education nung ito'y pinamumunuan pa ni VP Sara. Kauna na po dito, yung issue po sa doon po sa mga safe houses which amounted to 16 million. Napakalaki po ng mga presyong to at hindi naman po nila maipaliwanag. Ang pangalawang reason, ang pangalawang issue po natin na nakikita po dito ay doon po sa DepEd. Yung pong inisyu na certification ng mga army apparently to justify yung paggamit nila ng worth more than 15 million na confidential fund, but unfortunately it was denied by the army na may na-download na pera sa kanila for the purpose of Youth Leadership Summit. Gate ni Chua noong simula para lang sana sa pagbuo ng mga bagong batas ukol sa tamang paggamit ng pondo ng gobyerno ang kanilang pagdinig. Pero sa takbo ng kanilang pagsiyasat, nakitaan nila na may batayan ang posibleng impeachment complaint. Bagamat sa ngayon, may pagkakataon pa naman ang Vice Presidente na magpaliwanag ukol dito. Yan ay kung haharap siya at ang kanyang mga kawani sa susunod na pagdinig. Well, kung hindi po sila haharap, kasama po ng kanyang mga staff sa OVP, siguro pag-uusapan po namin ng aking mga miyembro sa committee kung ano po yung aming susunod na move. Sa isang pahayag, sinabi ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. na maaari ring magrekomenda ang House panel ng plunder case laban sa Vice Presidente dahil sa mga natukoy na anomalya sa kanyang paggamit ng pondo. Pero paglilinaw ni Chua, dapat munang mauna ang impeachment kung sakali. Ang plunder, as I see it ngayon, hindi pa natin po pwedeng ma-filean ng plunder si VP because sitting Vice President po siya eh. So ang dapat po muna is sampahan, mag-ano muna siya ng impeachment. So after siguro ng impeachment, once napatunayan or na-impeach po siya, that's the time for cases to be filed against the Vice President. Si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na tumatayong Senior Vice Chair ng komite, sang-ayon naman sa mga sinabi ni Chairman Chua. Bagamat pagdating sa usapin ng posibleng impeachment, kailangan muna niya itong masusing pag-aralan. So, majority po ng mga Pilipino makabayan na hindi na po makakahintay dito, ito pong si Sara Duterte ay impeach na. Sana po yan po yung umpisa na po makabayan, no? Very excited talaga si Sir Ivan. Ito pong si Inday Lustay / si Paul Torreira ma-impeach na makabayan. Kasi ang ginagawa dito po ni Sara Duterte, yan po ay kabastusan po sa ating gobyerno. Diba? Binabastos niya ang Kamara, binabastos niya ang Senado, wala na siyang respeto makabayan. So dapat lang po, ito si Sara ay ma-impeach na makabayan. So before na mag-jump po sa ating nasa topic, sa tamar natin, nandyan po si Emerald Gemini, Hato Lisa Dakotanan Candido, nandyan po si Alicia League, Anjang Aison, Janet D. Narvaez, Gorgunya Angala from Hong Kong, nandyan po si Victor Robin, Nonski Pasamonte, Hato Shemazu LV, nandyan po si Elsa Sabuco Hieronimo Senggian, Caroline Campos, Nelson Caravana, Og Aguinaldo or name niya is Og Aguinaldo, Jenky Arellano, hi to Leslie Cabrera, Apple Nash, Boboy Elmido Costin Sadogyo, hi to Elsa Hoffman, Emelita Sumailo Kilay, and hi to Nida Ichhaka. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Attorney Rini Bueno kasi dito sinabo nila, pinaparinggan nila ito pong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. Yan, may mga ibang politicians talaga tayo na hindi mo malaman kung saan-saan talaga natatagpuan na lang. Pag kalamidad, nawawala.
Parang shiminit, no? Tama. So, ang daming, eto lang, recently, di ba, natapos ang filing ng candidacy, ang daming nag-declare na gusto magserbisyo sa bayan. Pero ilan ba yung nakita talaga natin na nagserbisyo? Natutulog sa pansitan. Yun. Yeah. Mahusay lang kapag kailangan kumuha ng boto, pero pag in times of crisis like this, nawawala yan eh. Hindi naman talaga seryosong tumulong yung iba dyan, kundi ginagamit nila to para makakuha lang ng power. At yung iba, walang hanap buhay, gusto magkaroon ng karir sa politika at sa gobyerno, hindi matanggap sa private sectors, kaya ginawa nilang hanap buhay itong politika. Oo. Parang retirement fund na, ganyan. Wala ng career eh. So, pero maiba tayo, Erica. Ano ang naobserbahan mo dito sa pagpasok ng kalamidad na to? Itong kay Christine, no, napakalakas na bagyo to eh. Naging doble yung buhos ng tubig. Oo, biglaan. Kaya talagang hindi kayang kontrolin yung pagdaloy ng tubig sa ating Caught lupa. off guard talaga ang ating government. So, ano yung una mong napansin dito in terms of the relationship or cooperation between NGO and the government? Actually, napansin ko talaga, attorney, sobrang bilis no, nung collaboration ng different agencies from the government pababa doon sa Bicol, yung tulong, yung pag-deliver ng relief goods, ang bilis eh. Compared sa before na mga calamities natin, na parang ilang days pa ang aabutin, ilang request pa yung gagawin ng mga nasa baba para lang magpaabot na tulong yung ating government. At yung iba hindi nagpapaabot. Oo, meron pang hindi nagpapaabot kasi may mga may ego pa na pinoprotektahan yung iba. So, ayun, attorney, I don't know, ikaw ba, attorney, ano sa tingin mo? Bakit kaya ganun yung ngayon? Response ngayon? Sa akin, medyo naging epektibo at efficient yung pagbaba ng serbisyo sa taong bayan na affected by this calamity. Unang-una, napansin ko na wala yung ano ba tawag dito? Nawala yung distinction ng political colors ng mga public figures na to. Unang-una si Leni Robredo belongs to the tinatawag nating pink at mga dilawan yan. May pink movement tsaka yung yellow. Tapos itong si Ferdinand Marcos Jr. Pulahan yan eh. No? Pero mapapansin ninyo na despite of their political differences, political colors, ay nung humingi ng tulong si Leni Robredo sa Malacanang ng mga relief goods, ay agad-agad, no? Itong si President Marcos ay pinaabot kagad yung tulong, no? At actually, makikita mo sa news, di ba, yung mga truck nabalahaw na doon sa from Batangas going to Bicol to Camarines Sur, hindi na umaandar. So yung mga ibang nagpadala ng relief goods by land, hindi na talaga makakarating on time. So anong ginawa ng Office of the President? Tinawagan ng National Defense Department kay Gibo Teodoro at inilipad na. Via air na nila. Via air na. Pagpapadala ng tulong sa Naga at sa Bicol at sa iba pang parte ng Pilipinas. So, alam mo nung araw kasi, kapag ikaw ay hindi kasangga ng presidente at ikaw ay belonging to another political party at lalo na nilabanan mo yan noong nakaraang election, medyo mabagal. At minsan pa nga, hindi dumadating ang tulong. Kumbaga, bahala ka sa buhay mo, kalaban kita eh. Pero not this time. Sa kaso ni BBM, dinisregard lahat yung political colors at agad-agad ipinadala ang serbisyo sa business. So, nakakagandang tingnan, di ba? Na ang mga ganitong klaseng politiko ay sineset aside yung mga kanilang hindi pagkakaintindihan nung nakaraang presidential election at nakasundo na magtulungan, magkaroon ng effective coordination upang ang ating taong bayan ay makatanggap kagad ng mga kinakailangan tulong katulad ng mga relief goods, ng mga medisina at pagdating naman doon sa bayan yung mga nasirang kalye, nasirang tulay at nire-repair kagad at yung mga nasalantay, mga nasawi at yung mga hindi pa nakikitang mga taong inanod ng baha
ay nandiyan naman ng Department of National Defense upang mag-provide ng immediate assistance upang makita naman yung mga nawawalang mahal sa buhay ng mga naging biktima ng kalamidad. So, ganyan tumulong ngayon ang ating gobyerno. Walang personalan. Walang personalan. May iba kasi Trabaho lang. Oo. Yung sariling galit, ayaw nang gumawa eh. Oo, may nakita akong isang administrasyon na ganyan. Pagkalabang ka sa politika, hindi lang ganyan na iniipit ka sa pagbibigay ng tulong. Ginaganon ka. Diba? Nakakarakot. Oo. Ano tawag nila ang bagong term? Ginugurgur. Hindi ko alam yan, sorry. Ginugurgur. Pagkalaban ka. Pero not this time, no? Makikita mo na sa akin hindi ako maka-Marcos actually. When during the presidential election, I voted and campaigned hard for Leni Robredo. At in fact, hindi ako ordinaryong supporter sapagkat gumastos ako. No, pagawa ako ng mga billboards, nagpagawa ako ng flyers without Leni Robredo knowing it. Talagang voluntaryo kasi naniwala ako doon sa tao eh. At talaga namang alam ko na pag naging presidente ito, malaki ang tulong na maibibigay sa ating taong bayan. So kung tutulong ka kasi hindi mo naman kailangan ipamalita at sabihin doon sa taong tinutulungan mo. Hindi kailangan documented. Hindi kailangan documented. Pero isa lang nakaalam noon, yung kumpare niya, kasi kaibigan ko yung kumpare ni Leni Robredo, huwag na banggitin yung pangalan, taga dyan din sa Timog. May-ari ng malaking nagbamargin sa Timog. Oo. Okay, so ayun, so kaya nga lamang sinaw yung palad at natalo sapagkat alam mo nung bago mag-election, may family minsan meeting kami, nag-uusap kami sino iboboto. Kami sa pamilya hindi naman lahat binoto si Leni Robredo. Pero akong isang miyembro ng pamilya ko na BBM din at pero majority Leni Robredo eh. Pero isa doon sa anak ko, sinanong ako na, Papa, ikaw, bakit? Sino ba pinaniniwalaan mong mananalo? Sabi ko sa kanya, naniniwala ako that BBM has a great chance of winning. Bakit? Ang pamilya nun tumanda na sa politika. May tahig na yan, kumbaga sa sabong. Inugat na yan sa politika at may balwarte yan. May solid north yan na tinatawag. At ang mga political supporters yan, marami pang nandiyan pa. Sa Bisaya, sa Mindanao. So, may mga tinatawag na loyalists. So, mahirap tibagin yan. And at the same time, may pera yan. Pero yung Leni Robredo, kung titingnan mo, ang balwarte lang yan, Bicol. At may ibang maliliit na lugar. So, tas kapos sa pera sa campaign funds. So, malakas, in a sense, pero hindi mo kayang tapatan yung BBM. Sabi sa akin ng anak ko, bakit mo kinakampanya si Leni Robredo? Because I believe doon sa kanyang ipinaglalaban na prinsipyo, yung advokasya niya. Pero tapos at the same time, mas maganda yung credentials niya. Pero in practical, kapag pinag-usapan yung winnability, sinabi ko sa mga anak ko, mananalo si BBM. And I was correct. Nanalo yung tao. Pero kaya nakaupo na yan dyan, suportahan natin. Diba? Okay? Okay, so yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa person na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat din po sa iyong walang sawang pagmamahal. Gayon din sa mga biyayang iyong ibinibigay. Naway patuloy niyo po kaming gabayan at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Gayon din po ang aming mga mahal sa buhay. Patawarin niyo po kaming sa aming mga kasalanan. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat sa buong magdamag. Pagarian niyo po ang aming mga puso. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around
the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some